ka-construction, magandang umaga, tanghali, hapon naman. Ito naman ngayon ang bago kong ginagawa ay preparasyon sa paggawa ng plano sa susunod naming project na 3 palapag na modular facilities ng Philippine Army. Plano. Ayan, nakagawa na ako ng electrical power layout. So natapos ko na yung floor plan na kung saan nandun yung mga location ng refrigerator, CR, yung ref, tsaka yung dining, yung washing machine. So bali sa isang floor na ito, 4 na kwarto. Ito sa isang unit may 2 siyang kwarto. Bedroom 1, bedroom 2. So ito yung binabanggit ko kanina na living area, yung sala, yung dining, yung kitchen, tapos ito yung T&B, yung toilet and bath, yung paliguan. At nandito na rin naka-indicate ang pwesto ng sila. Tapos nandito yung indoor unit ng aircon. Ito naman yung outdoor ng aircon, dito nakalagay. So parehas lang yan. Ito isa dito ay ang isang aircon din, isa rin nandito rin ang ay yan o, kung titingnan nyo, yan floor. Ito yung elevation sa likod. Ito yung mga makikita natin dito, yung outdoor unit ng aircon. So nandito sa likod, nandito lahat. So ground floor na coated na siya, pre-painted siya, coated na siya ng ng aluminum, gagamit na yung may foam sa gitna, tapos na siya, may halo na siyang aluminum, may content na aluminum na yung side niya, yung iipit doon sa na tinatawag na sandwich panel. So yan ang ginagawa ko ngayon na para doon sa susunod naming project na aming gagawin. So okay, kung nagustuhan niyo ang video na ito, ay huwag mo kalimutan i-follow, like and share. Kasi marami pa itong marami pa itong episode. Dito pala ako sa floor plan, elevations, electrical, plumbing. Ang plumbing na umpisa ko pa lang kanina, di ko pa natapos ang plumbing. So yung structural halos lahat na review na lang. Yung sa tie beam na lang ang i-review ko pa diyan, kailangan ko pa i-review sa tie beam kasi mayroon ako doon sections na i-blow up ko para mas klaro pagdating sa site, madali nila makita yung mga sa detail, makikita kung ilan measurement ang spacing ng mga ties natin, o kaya tinatawag yung stirrup, yung rebars na nakapalupot doon, yung tinatawag yan ties siya. Pag sa sa biga, ties. Pag sa column naman siya, yun yung stirrup na tinatawag. Stirrup. So, maganda ang kakalabasan nito kasi may design ito, may pin light. May pin light ito na design na may pin light, at yung magandang yung sa cabinet nito na gagawin namin ay mga ECP panel, composite panel ang gagamitin namin dito. Hindi semento, hindi para lightweight lang siya. Hindi hollow block. So ECP, yung composite panel ang gagamitin namin dito. Yung finish na, may coated na. May kulay na siya. So yun ang gagamitin namin dito na So papakita ko 'yon sa sunod na upload natin. Pag oras na ginawa na namin ito, so marami na
Ito. So, bali 720 square meter ang laki nito na ano gagawin namin. So, 3 palapag yan. Bali, 4 na unit. Sa 3 palapag, 4 na unit. O, medyo marami-rami. Marami tayong pagtuturan na mga ano ng trabaho na mapapakita natin para doon sa mga nangangarap na matuto sa construction, hindi lang helper, pumasok sa construction ay helper. So, yan, binibigay ko ng mga educational learning techniques ay matututunan nila at tinuturuan ko sila pagdating sa site, tinutulbox ko sila, ginaguide ko sa tama na pamamaraan na nailagay sa maayos yung trabaho. Hindi yung kabit ngayon, baklas bukas. So, napakapangit yun. So, yun yung tinitrain natin ang mga kasamahan din natin tao dito na pumapasok sa amin na nakakagrupo sa amin na gusto matuto. Pero kung ayaw magtuto ay hindi tayo magkakasundo. Sigurado hindi tayo magkakasama sa trabaho. Madali ka palabasin sakit pag ganyan ang Pero kung gusto mo matuto, may pangarap ka na matuto sa trabaho, sa larangan ng construction profession, ay madali mo matutunan. Yung mga dati ko nga helper, ngayon, mga welder na. O mga welder na, o mason na. Natuto na sila, o karpentero na. So, dahil sila nangangarap na matuto sa trabaho na tama. Pero kung tayo, gusto na natin matuto ng trabaho, tapos, yun nga, sinasabi ko, na kabit ngayon, baklas bukas, ay napakapangit. Ay baka mag-abuno ka pa, kulang pa ang sweldo mo, na iabuno sa materyales na pinagkating-kating mo o kaya sinira mo lang. So, kaya iniingatan namin ang bawat materyales kasi mahalaga. At pati sa oras, kaya pinapractice namin ang quality, safety, production. Yun yung quantity nga, wala naman sa quality ng trabaho. Kabit nga yung baklas bukas, ay wala yan. Kaya sinisiguro namin na itong naman susunod namin project ay may deliver namin ng maayos, ng matuwa naman ang kliyente namin. Na kasi mas lalo ngayon, mga project namin ngayon mas napakahigpit na. Ay ang kliyente namin iba na. Japanese na ang kliyente namin, napakahigpit, napakamasilan. The procedural works na tinatawag, may methodology of construction, may GSA na tinatawag na job safety analysis. So may safety na magmo-monitor sa trabaho. Kaya hindi pwede dito ang bara-bara na trabaho na kuya-kuyakoy. Hindi pwede dito kasi may safety. Pagdating ng oras ng hapon, hahanapan ka ng accomplishment mo kung nagkurukuyakoy ka lang. O kung paikot-ikot ka lang sa site, patago-tago ka lang sa site, naninigarilyo ka lang, ay di nagnanakaw ka ng oras. Hindi tama yon. Kaya dito sa project namin, mahigpit. Kaya dinidisiplina namin yung tao na gusto matuto sa trabaho, na mangangarap na matuto siya, na matuto, hindi lang balang araw, pumasok siya helper, hanggang sa tumanda siya, helper pa rin. Pumuti na lang ang buhok niya, helper pa rin. So, inikayat namin ang mga tao namin na matuto sa trabaho, sa tamang trabaho, para mailagay namin sa ayos. Pag skill na siya, i-evaluate namin. Kung skill na siya, i-evaluate namin. May kategory, may ABCD na kategory ng skill. Kung pumasa siya doon sa category B o category A, o di mas maganda, malaki ang sweldo niya na katumbas doon sa skill niya na kanyang natutunan. Kasi nag-ano sila ng malasakit sa trabaho nila. Pero kung ang isang worker ay
tinitingnan lang. Pagpasok ng umaga, pagdating ng hapon, yun lang ang tinitingnan ng oras. Walang accomplishment. Kung ang nasa tao na lang yun kung magpa-kurokuyakoy sa trabaho. At kung may malasakit sa trabaho, may malasakit sa kumpanya, sa pinagtatrabahoan niya, at kung may malasakit na matuto siya sa kanyang trabaho. Hindi lang helper na maging mahalang araw maging skill siya. So yun lang ang gusto ko ipaabot sa mga tauhan ko na nangangarap na matuto sa trabaho. Okay? So kung nagustuhan yung video na ito, kung may comment ka, mag-comment ka dun sa baba para mapag-usapan natin. I-share mo na rin para updated ka sa mga bago kong upload. Okay, bye-bye!